Hi! So excited! Excited sa ano eh, no? Excited sa rooftop box. Ito ata siya. Ayan. Ayan nga, MK Imports. Nakalagay naman sa tabi lang natin ng medyo very light. Maluwag naman dito sa kalye natin. Hindi naman siya busy road. Alright, another good day and good vibes mga chong. Tapos pa naman ang YouTube world. Basta kayo dyan mga chong. So, yes, another day, another vlog. So, for today's video, ito na yung pinakahihintay ko. Grabe, ulan, nakakainis. Nakalinis ko lang sa espresso natin sayang sa for today's video is pupunta tayo sa MK Import dito yan sa Las Piñas sa may Pilar Village. I think Pilar Village yun. I'll just provide the info sa description ng video nito. Also I'll flash some information din sa screens about MK Import. Kunin natin ang ating rooftop box. Yeah. Alright, so masayang magandang balita ito mga chong. Magkaka-rooftop box na tayo. Just to give you a quick details ng ating rooftop box. We're planning to get 450 liters. I mean, na top box. Teka, sobrang grabe naman dito. School dito. Hindi maayusin ang mga parking ng mga sasakyan. Oh God. So ayun, nagkasya naman tayo. Buti na lang late lang nasasakyan natin. Buti na lang si Yogi maliit. Dahil ang mga taong walang utak mag-park. Kasi minsan mga chong pag ganyan, lalo na yung ganyan school, sunduin mo yung anak mo, may sasakyan ka, sometimes you'll use your common sense common sense na lang kahit huwag na yung pinag-aralan, yung aral-aral sa LTO dapat ganyan, common sense na lang mga chong. Papark ako dito, I'll cause traffic, yun kagad yung iisipin mo, hindi yung sarili mo iisipin mo ibang tao rin yung yung mangyayari pag ginawa mo tong bagay na to. Sometimes yun yung lacking sa mga tao dito sa mundo or lalo na dito sa Pilipinas. Basta mag-park ka na lang dyan, you're not thinking about others. So dun pa lang ang selfish mo na kagad, wala kang pakialam sa ibang tao, kaya mahirapan sila o hindi. Common sense, kung may nakapark na dyan sa kabila, maliit ang kalye, wag ka mag-park dito. So para ma-utilize pa rin yung roads. Then, umikot ka na lang, park ka dun sa medyo malayo, okay lang naman siguro maglakad kayo. Kung hindi naman araw-araw Pasko na nandun ka sa tapat ng school nakapark. Wala lang. Just saying mga chong. Sometimes, mas i-bump up natin ang consideration sa other people. Not just na, yung school dito ako park, baka mahirapan siya, ganyan. So, punta lang tayo dito sa may Pure Gold. May bibilin lang ako. Give more details regarding dun sa top box na kukunin natin sa MK Imports. And
Ayan, be right back mga chong. Alright, so galing na tayo sa mga gagawin nating extra. So papunta na tayo ng MK Imports. Let's go mga chong. So well, nasabi sa akin ng maps na sobrang traffic na yun. So I mentioned guys earlier na we will get a rooftop box. So again, ang kwento niyan is I have an option na magkumuha ng 450 liters or 600 liters. Pinag-iisipan ko talaga siyang mabuti yung 600 liters. Kasi kung 600 liters mga chong, medyo talagang sakop yan na yung buong bubong ng espresso na. Pero marami naman yung mailalagay. I mean, na-maximize yung buong laki nga sa taas. Then ngayon nga ang kapalit niya, marami talagang malalagay. Pero pinag-isipan ko kasi talaga ang plan ko is 500 liters lang ang kukunin ko. Mag-research na ako about it. 500 liters saktong-sakto lang sa espresso natin. And then ayun nga, nung unang tanong ko is 600 liters lang meron. Pero di naman nagpakabit na rin naman na Suzuki Espresso na okay naman yung 600 liters. Pero kung titignan mo, yun nga mga chong, medyo talagang malaki siya para sa taas ng espresso natin. Usually kasi mga 600 liters na kinakabit siya sa mga crossover, like for example kunyari AMG na crossover or Honda CR-V na crossover, mga ganong type or laki ng crossover. And then syempre ita-take in consideration nyo rin yung mga ilalagay nyong gamit. Then pag-isipan ko rin again yung mga ilalagay kong gamit. Naisip ko na hindi naman talaga ako ganun kadami na magdala ng gamit. If ever na magka-camp ako, yung mga ilalagay ko lang din naman sa taas is yung mga upuan, mesa, yung mga ganun tent. Yan, hindi naman siya ganun kalalaki. Mabalaki siya para pag dito mo nilagay sa loob. Pero I think it will cover na yung mga things na kailangan ko. If ever na 450 liters lang yung kukunin ko na rooftop box. So I think actually matagal naman akong decided na 500 liters or 450 liters yung kukunin natin. Pero ayun nga, medyo na-confuse lang ako nung nakita ko yung 600 liters na nakakabit sa espresso. Napaisip talaga ako ng medyo very light. Ayun, sabi ko na pwede pala, ganyan. So let's go, punta na tayo sa MK Imports. Be right back mga chong. So malapit na tayo. Actually di na naging traffic dito sa Flagship Road. So kaya medyo ang bilis lang natin. Para 15 minutes lang tayo nakapasok na tayo. Turn left onto Corinthians. Corinthian. So malapit na tayo sa MK Imports. Again, nandito na ako sa BF Pilar paglabas natin dito is BF Pilar na. So again, I'll link yung if ever na Corinthians, then turn right onto Mabolo Road. if ever na gusto nyo silang puntahan, I'll include the Google Maps link sa description, and of course yung FB page nila if you want to communicate with them, ask for the details, price and everything, product availability. Ayun, siguro mga chong, kasi mas maganda talaga pagka napupuntahan niyo yung lugar, mas kampante ka na okay yung product. Then turn left onto Easthill Road. Kaya kung ako sa inyo, ganun ang gawin nyo, right? At samahan nyo lang ako sa biyahe. Tara, malapit na rin tayo. Konting kembot na lang, 1.5 kilometers na lang. Ayan, liko tayo dyan sa main road ng BF Pilar or Pilar Village. Ooh, sorry, sarap mo Yogi. Si Yogi Bear. Ang pangalan ng ating Suzuki Espresso, Yogi. Dito Yogi Bear, Yogi lang.
Yogi lang siya. Saan ba to? Mo akong nililigaw ah. So, in 15 minutes to 15 to 30 minutes from dun sa nanggaling tayo, dito na tayo kagad sa Pilar Village. And kung dadaan ka sa Alabang sa Pote Main Highway, nakaw, aabutin ka doon ng 2 hours for a 15-minute ride. Ay, drive pala. So, yun, for a 15-minute drive. Ganon kasaya ang traffic dito sa LP. LPC, our home. Malapit na tayo mga chong, in 400 meters. Nandito na tayo sa MK Imports. So, nandito pala sila sa Doña Josefa Village. Dito sa Pilar Village. Sa loob ng Pilar Village. 200 meters na lang. Nasa MK Imports na tayo. Ay! So excited! Excited sa ano eh. No? Excited sa rooftop box. Ito lang siya sa mga apartment dito eh. Ito. MK Imports. Ito ata siya. Ayan. Ayan na, MK Imports. Nakalagay naman sa tabi lang natin ng medyo very light. Maluwag naman dito sa kalye natin. Hindi naman siya busy road. So, dito na tayo sa MK Imports. Ay, top box. Ito na yung bibili natin. Kukunin natin top box. 450 liters. So, pang-ayos. Ayan. So, sinusukat lang yung sa roof rail para lang magkasya. Chong, final, kabet. Alright, so punta lang kayo dito sa MK Imports, dito sa Las Piñas, Doña Josefa Village. Again, I'll link the Google Maps there. And ito si Sir Michael. Sir Michael, thank you. for accommodating or yun nga, giving me this 400 liters roof box. Napaka-perfect sa Suzuki Espresso. Alright mga chong, that was it. So kakalis lang natin sa MK Imports. Thank you kay Sir Michael of MK Imports. Napakabait si Sir Michael. For the details and the price, mas gusto ko sa kanila namang galing yung price. Alright mga chong, pero affordable siya for a rooftop box. Napakatibay, napaka ganda ng quality ng roof box natin mga chong. Sulit na sulit, walang talo. Tama lang yung decision ko na hindi 600 liters yung kinuha ko. Well, ang planning naman is 500 liters lang. And ayun nga, nakita ko yung 400 liters is sobrang sakto lang sa mga kailangan ko. Even hindi ka ako magka-camping, tipong okay lang kahit nandyan siya, kahit hindi ko na siya tanggalin, dahil nga napaka-slim and napaka-compact niya lang. Sakto lang siya kay Suzuki Espresso. And hindi na, kasi pag yung 600 liter, medyo lalagpas na siya dito sa harap, and then malaki pa siya, medyo matangkad. Hindi na siya ganun ka, I mean tatanggalin ko siya dahil nga
Hindi ko naman kailangan lagi ng maraming dala. Ayun. Napaka seldom or kung may travel ka lang. Pero ito, Diyos ko, kahit wag mo na siyang tanggalin dahil sobrang compact and slim niya. And sakto na yan, yung mga gamit na kailangan ko dyan. Pretty sure If you need sakto na space yan. for your Suzuki Expressa AGS, more space, this is the best way na option na gawin. Again, yung roof rack, hindi ko hate ang roof rack. Gusto ko rin yun, pero for me kasi is gusto ko maging secure yung gamit ko even though I'm traveling. Gusto ko may peace of mind. Kunyari, ilalagay mo lahat dyan yung mga kailangan mo sa bubong. If roof rack kasi i-cover mo ko siya ng bags or containers, and then itatali mo siya, and then may tendency na mabasa, bibili ka rin ng pag-cover and ano pa, kung ano-ano pa, and then you don't have peace of mind na i-leave lang yung things. I mean, iwan mo yung kotse mo then umalis ka, so hirap, wala kang peace of mind. Compared to roof box, mga chong, may susi siya, hindi siya mananakaw. I mean, lagay mo dyan, for example for me, mga camping equipments ko, chair, tables, tents, ano pa ba, yung mga lights, kung ano-anong anik-anik pang kailangan ko sa camping, nandyan lang siya. Pagka nag-travel ka, kumain ka, may kailangan kayong puntahan na malayo o maglalakad ng malayo, punta kayo sa mall, pwede ka pa nga mag-malling, nandyan lang siya sa taas. Hindi ka matatakot na yung gamit ko, blah blah blah, baka kunin, baka gupitin, tapos kunin yung box ko na investan ko mga camping things ko, di ba? So at least for rooftop box, everything is safe. May lock pa siya, everything. So di ba? Napaka convenient na update. Next video natin, let's go camping. Let's try our roof box. Not sure kung mag-solo camp ako or may kasama ako, pero let's try camping. Alright? So, thank you for watching, mga chong. Again, please do like, comment, share, and subscribe. And stand by for more videos and updates in line with our Suzuki Expresso AGS. Again, chong, keep the good times and good vibes rolling.